Alright, good afternoon, students. Good afternoon. Magandang araw sa inyong lahat. So dahil hindi tayo makakapagkita ngayon, I need to record this discussion na lang para you can look for your convenient time to study and to discover more regarding this concept. Bahalag wala ta gamit, I'm hoping sana ay may matutunan pa rin kayo. Okay? So, habang pinapanood ninyo ang video na ito, may mga tanong na lalabas na kailangan ninyong sagutin or na may mga questions nga nasa pang slides na inyong tumagon. And ang inyong score or ang magiging score ninyo sa mga tanong ay siya na rin bibilangin bilang attendance at participation ninyo para sa araw na ito. So, dapat maminaw, pamati, o sabta para magdaog ta. Okay? So, last meeting, ating napag-usapan ang panahon ng aktivismo. Sa panahon ng aktivismo, naging magulo, masalimuot, at naging masalimuot ang ating lipunan, naging aktibo ang ating mga mamamayan, lalo na mga kabataan sa pagsugpo, paglaban sa katiwalian na ginagawa ng ating pamalaan. Kung sa gayon, ang nangyari sa panahong ito na naging masalimuot at magulo ang lahat, siya na rin ang naging hudyat upang sumibol ang panahon ng bagong lipunan. Okay? At ito ang ating paksa o pag-uusapan sa hapon na ito. So bago tayo magsimula, mayroon tayong QR code na need ninyo i-scan or picturean and i-access ang link nga moral sa inyo once you scan the QR code. So that is a Google form na anhat ninyo i-fill in ang inyong mga answers regarding the following questions. Okay, unang tanong, kailan idineklara ni Marcos Sr. ang batas militar? Please provide the exact date, the month, day, and the year. Kailan kaya? Isulat ang inyong tamang sagot sa Google Form. I'm sorry, not isulat, but type in your answers. I-type ang inyong answer sa Google Form ukol sa unang tanong. Okay, let's have the next slide. Okay. Sa panahong ito, noong panahon na idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law, mayroong dahilan kung bakit ito nangyari. Ayon sa kwento, ipinatupad ito noong Setyembre o kinabukasan ng Setyembre 22, 1972. Ang dahilan daw ay ang dahilan daw na kanyang binigay ay dahil sa banta raw ng komunismo at kaguluhan sa bansa. Nung sinasabi nila, nung sinabi na aambushin or mayroong pagtangkang pagpatay kay Defense Minister Juan Ponce Enrile. So after that day, after anang adlaw, gideclare dayon ni Marcos ang martial law on around 7:15 p.m. Dahil daw sa banta ng ating it's like a national threat pa, knowing that a defense minister is a high rank na siya or high status sa tuang country that is handling the military forces. And yet, giambush daw siya. Gipusil-pusil or giratratan ang iyang sakyanan o ito nagabus-buslot. Pero wa siya namatay ha. If you know in real day, buhi pa na siya hantod karon. So, sa kana daw nga panghitabo, it's like a sign na nga dili jud makontrol ang mga tao. That's why, according to them, maunay rason nganong gideclare ni Marcos ang martial law. Okay? Ngunit, pagkatapos ng ilang taon,
Si Enrile mismo ang nagsabi na peke lang ang ambush sa kanya. Ang totoo raw, gawa-gawa iyon para sa pagkaroon ng dahilan si Marcos para magkaroon ng dahilan si Marcos na magdeklara ng martial law at manatili sa kapangyarihan. So according sa iyang statement, that's 1986 ha, pila na ka-years ang nalabay. The ambush was staged to justify the declaration of martial law. Char ka ayan no. So ngano man, ma'am, ano gi-declare man niya ang martial law for his personal kuan favor. Una, panahon ng bagong lipunan ay nagsimula noong 1972. That's 1972. Ani nga time naa na siya sa iyang ikaduha nga termino. So, mingon tag ikaduha nga termino, ikaduha na niya nga time ba nga nahimo siyang presidente sa tua. Sa una manggod, pwede ka mudagan og kaduha pwede ka mo not just mudagan, like pwede ka ma-elected as a president twice. Okay, but for every 4 years, yeah, like kanang ang term niya is good for 4 years lang ba. So after 4 years, pwede na po ka mudagan balik pa magpa-elect as president. So on this year daw, 1972, padung na mo end ang iyahang second term and dili na siya pwede mo balik. So, since gahaman man siya, di sa ganahan nga kana mo na og siyang pwesto. So that's why on the year 1972, ihang gi-declare ang martial law. Kay ika year 1973, di naman siya pwede mudagan pabalik. Nya mo end naman ang iyahang term. Okay? But again, according to Enrile, that is just kuan for the char. Ito ay isang gawa-gawa lamang para i-justify ang iyahang pag-declare sa martial law. So the statement here is from Enrile on the year 1986. 1986 is wala na may martial law ana. So naniguro ra si Enrile. Yan na siya kamaro, no? So next question. For this one, i-type inyo ang answer adto sa Google Form kung sa'y rason. Bakit kaya tinawag na bagong lipunan ang panahong ito? Sa inyong palagay, ano ang dahilan kung bakit tinawag na bagong lipunan ang panahon na ito? So, i-type inyong answer ha. Pwede na ninyo i-pause ang kaninga video. Pero, ating pag-usapan ang martial law ulit dahil ito, ang bagong lipunan ay tungkol sa martial law. So ano ang nangyari sa loob ng 24 oras ng martial law? Pagkatapos ipatupad ang martial law, mayroong malaking pagbabago o maraming pagbabago ang nangyari sa ating bansa. Unang-una, pinutol ang signal ng media. So wala nang balita sa TV at radyo maliban sa mga kontrolado ng gobyerno. Pangalawa, naresto ang mga aktivista, estudyante, mamahayag at politiko na kontra sa gobyerno, kung saan madalas walang warrant of arrest din sila, ilaharang sungon o largo. Pangatlo, sinara o sinamsam ang mga kumpanya na konektado sa mga kalaban ni Marcos. So if kontra ka sa mga Marcos and then naakay business, iyahang pasiradan or masirado kalit. Nahitabo ni siya 24 hours after, within 24 hours after siya na-declare sa martial law. Pang-apat, bawal ang pagtitipon o rally. Sanas mga bawal ani nga time kahit ito ay mapayapa pa, bawal na siya. May curfew. So, 'di ba? Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay pagdating ng gabi sa usanas mga nausab. At panghuli, sundalo ang nagbabantay sa kalsada. Pwede kang arestuhin kahit walang malinaw na dahilan. Muna siya ang mga panghitabo ani nga time. So, balik ta sa pangutana. Bakit tinawag na bagong lipunan ang panahon na ito? Unsa di ay ang nabago? So, anha i-type ang inyong answer. So, while nag-answer mo, if you're done, let's proceed to the next slide. Tinawag na panahon na bagong lipunan ang panahong ito sapagkat it's like a platform
platform or ideology or plataporma ba ni kuan ni Marcos Sr. na bagong lipunan. Mapresa to ang kuan ba ni Marcos karon nato presidente, di ba? Iyahang platform or iyang plataporma, iyahang kuan karon is bagong Pilipinas, di ba? It sounds like they have the same idea. Bagong Pilipinas, bagong lipunan. That is their kuan daw promise to the people na ilang i-offer during sa ilahang termino. So in kuan time ni Marcos Sr. na siya gitawag nga pledges. So it is referring daw sa new society or bagong lipunan nga kanang platform niya. So we have peace and order, land reform, economic development, development of moral values, government reforms, educational reforms, and social services. Mauni ang iyahang mga pangako daw nga mga mausab sa atuang country during sa iyahang time. Okay? Kaya naman, tinawag itong panahon ng bagong lipunan na usab siya not just kay ag-una to kasi usab na ato ang kanang panghitabo sa palibot, but it is because of panahon ng aktivismo. Pwede ba? Again, panahon ng aktivismo, arang gubutan nga time. So, pag-abot sa martial law, nawagtang tanan, na shutdown tanan, nahilom tanan. So, bagong lipunan, na disiplina ang mga tao, na usab ang mga tao dahil sa martial law. Kaya naman, tinawag itong bagong lipunan. Kay gikan sa pagka-aktivista, nahilom ang atuang mga mamamayan, mga kabataan, so on and so forth. Ano di man pud ka madisiplina or mahilom nga bawal ang magpahayag ng saloobin sa panahong ito kung ito ay laban sa gobyerno. Bawal ang maglabas ng mga akdang pampanitikan na may temang protesta. Bawal ang mag-organisa ng union o mga organization o welga sa mga kampanya. At bawal ang maglathala ng dyaryo o magasin na hindi aprobado ng gobyerno. So daghan kaayo og bawal. Daghan kay dili pwede. Kung mauna ang nahitabo, ano sa iyong palagay ang kalagayan ng politikan sa panahong ito? So that's the question number 3. Kindly type down your answer kung ano kaya ang kalagayan ng politikan o at media sa panahon na ito. Okay, so we have here a clues or some hints on what's the status of our literature nga time. Ang mga manunulat, mamamahayag at artista ay mayroong kanya-kanyang mga karanasan tungkol sa panahon ng batas militar. So, una, ang ating panitikan ay naging mapanuri, naging critical sila sa gobyerno ukol sa mga bawat detalye na kanilang nasusubaybayan na kanilang gawi. Pangalawa, naging radikal, matapang at revolusyonaryo. Pangatlo, aktivista, nakikiisa sa panawagan ng masa. Pumupuna, lumalantad sa katiwalian. Simboliko, gumagamit sila ng talinghaga para umiwas sa sensura at nang hindi mahalata ng mga ministre ng pampublikong kanang kabatirang pangmadla. Sunod naman ay lihim or palihim. Inalathala ng palihim ang kanilang mga akta. Makabayan, makahalaga sa bansa at kalakayan at kalayaan. Reflektibo, nagpapakita ng realidad ng lipunan. Mapanganib, maaring humantong sa pagkakakulong kung ikaw ay mayroong mga mga aktang sumasalungat sa gobyerno. At matapang, hindi sila natatakot magpahayag ng katotohanan. Okay? So again, aking nabanggit kanina, ang mga manunulat, mamamahayag at artista ay napilitan na maging maingat sa kanilang magawa sa panahong ito. Kahit mayroong ganun, kahit kabila ng takot, gumawa sila ng mga likhang sining na may mensaheng protesta gamit ang simbolismo o mga matalinghagang pananalita.
At mayroon ding mga aktang pampanitikan na tinatawag nating underground literature. Kung mingon tag underground literature, these are forms of literature like mga writings, books nga wala ni agi sa formal process or correct process. Imo siya gipatago lang pag-publish ba. Mo ganing underground, gi-secret lang. Okay? So mao na ang status sa tuang literature. So if daghan og bawal kung sa pwede na mabuhaton, kung sabahan imong content, kung sabahin ang imuhang kanang concept ba. So therefore, limited na lang ang pwede isuwat sa mga tao. Limited na lang ang pwede nila i-publish because or else pa, imuhang kinabuhi mahinuoy kapalit sa imuhang gibuhat. Okay? Pero, sa panahong ito, nagsilabasan ang mga slogan na katulad ng sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tayo'y kumain ng gulay upang humaba ang buhay. Pangatlo, magplano ng pamilya ng ang buhay ay lumigaya. So, daghan sad ang nanggawas nga slogan ani nga time. Dahil bawal ang diretsong protesta, naglabasan ang mga slogan na parang simpleng mensahe lang pero may malalim na kahulugan. Kaprehaan ni inyong nakita sa inyong screen. Dahil sa panahon ng martial law, naging matatag ang mga naging maparaan ang mga tao ukol sa kung paano nila ipapahayag ang kanilang mga saloobin, ilang damdamin, and ilahang mga mga algot-got nga dili sila masakpan. Okay, nga dili sila ma-GG. Marami ang pumili na lamang na magtago, magsulat ng lihim o magturo sa kabataan tungkol sa katotohanan. Okay? Pero, kani mga slogan again, Roseg style or propaganda. Propaganda is that muna ang term tawag nga magtaktik ba to achieve a certain means, certain goal. So muna ang propaganda. So maingon tag kaning mga slogan nahimo siyang propaganda or style or kwan ba for the charge sa gobyerno para naa sila maabot nga certain nga tumong. Unsa man ni nga tumong ma'am? Ilang gusto maabot sa gobyerno. That is to deceive or ilaron tang mga tao ba. Kaya kani mga slogan, mao naman ni makita ni mo perme bisag asa. Dili naman tong mga placards sa mga aktivista. So if puros positive imo nakita like bahin sa family planning, education, sa imong health, you will assume or maghunahuna ka nga okay ang dagan sa Philippines, sa tong country under ni Marcos. Maghunahuna ka nga wala na problema, nga everything is well, everything is kanang organized, wala kagubot. Kay again, nga man ang mga nakita ni mga content, it's very light, it's very positive. So, mo na ang iyahang goal, mo na yung gusto mga mahitabo. Okay? So, atin naman pag-usapan ang mga pagbabago na naganap sa panahong ito. Una, pagkatatag ng CCP at Manila Theater. CCP ay ito ay isang, siya ang picture ay, the Manila Theater, the Cultural Center of the Philippines, and ito ang Manila Theater. So, muna siya. Mga bongga kayo sila nga mga kuan centers and theater area sa Philippines. So this was done or built by the governor ani nga time sa Manila, that is Imelda Marcos. Magpart ni sa iyahang plan. Okay, unsa niyang plan ma'am? Ang reason niya nga no iyahan ang gibuhat is to kanang to help naman noon ang atuang identity, atong culture, ato ang sining ngadto sa laing kalibutan. Muna ang iyahang purpose. Isa rin sa mga is mga rason kung bakit niya ito ginawa ay bilang isa sa kanyang mga luho or kanayang panghinambog ba. Kaya dili man tanang tao nakapahimos ani, dili tanang tao naka-access ani. So therefore, nahimo siyang part lang sa iyang pagpahinambog, iyahang luho, sa iyang mga wealth. Pero ayang kwarta gigamit is dili iyaha. Okay? Pangalawa, karamihan sa mga akda ay tungkol sa ikauunlad ng bayan. So, as I've said earlier, since
ganahan man si Marcos na mapag-od jud atong lipunan in a sense nga wala nay gubot. So he needs to make sure nga walay makalusot. So he did make sure nga walay makalusot nga mga something negative against siyang term. Puros na siya positive na bahin sa ikalambo sa tuang country. Okay, okay? Anong buhaton man na niya, ma'am? Okay. I mean, it's actually happening right now. So, ang rason niya nagibuhat para ba kung magsuwat ka og mga libro, mga writings, puros positive ang mga i-content or mga topic. So, if basahan na siya sa mga tao, sa laing tao, magunhuna po sila nga tinuod na. Kaya na may nagsuwat nga tao nga mao daw ni siya, mao na. Which is, mao'y nahitabo karon. Nga naman, na may ubang tao nga motuo nga sa time jud ni Marcos Sr. developed kay atong country naa siya sa pinaka-peak kayang status. Ano nakaingon man siya anak ma'am nga wa man siya ato nga time, wa man siya ka-experience sa martial law. Kay because of the books, because of the writings available to testify nga mauna ang nahitabo. So what if dili tinuod ang kuan ma'am naa sa writings nila or slogan, then GG ara sila na kuan, wa sila ka-check bahin ana. Okay? Muna ang usa niya sa mga propaganda. Pangatlo ay sinikap maputol ang malalaswang basahin. So sinikap lang, it means gi-attempt, gitry nila, but wala siya na successful. Kay again, pareha ni pirata nga mukuan jud sila, managhan, mo spread out jud sa usaon nga og kanang stop. Minuorin ang, pagbuo ng MMFF or MFF, the Metro Manila Film Festival noong 1975. So, known na ba or nakailan na ba mo aning Metro Manila Film Festival? It happens every year on the month of December, December 25. Kanang kuan ba kung saan ang mga pelikulang Shake, Rattle and Roll, Enteng Kabisote, so may laing mga sikat oy. Agiman at Enteng Kabisote, may nga na ba? Kana magdungan na sila og show ani nga time, that is to participate the Metro Manila Film Festival. Okay, na mga award and anhing, nga best actor, best film, best photography, so on and so forth. Now, ma'am, unsa may labot anak ma'am, nganong gibuhat man na siya ani nga time, nganong kana nabuhat man ni ba or na sana na create ni siya nga grupo. Because again, ito kani nga time is about development or pagkaunlad ng ating bayan. So, usa man sa mga timailhan nga maunlad ato ang country is wala na tong mga content na bold, wala na tong mga bastos, puros na nga educational ug naay sense, mga quality cinema, quality movies na dapat ang ato ang matan-aw sa sinihan, dili na mga binastos. So, to motivate the film producers na mobuhat sila og mga content or mga cinema content o topics nga bahin sa ikauunlad ng bayan, mga quality, dili mga tsaka nga binastos. Mao na ang purpose ni Metro Manila Film Festival on the year 1975. Next, napalitan ang mga balita mula sa negatibong balita patungo sa pagkaunlaran, pang-ekonomiko, disiplina, pangkultura at iba pa. And lastly, Ministre ng Kabatirang Pangmadla. So, unsa man ni si Ministre ng Kabatirang Pangmadla? Mo ni siya ang katong ni-try or ni-attempt, usas mga ni-try o ni-attempt na pa-stop ang mga pelikulang bomba. So, sa mga pamaagi. So, mo ni ang iyahang role or kuan ba ilahang mga huluhaton kung ano na kanang na-create ni siya na grupo. Ministry ng Kabatirang Pangmadla, it's like an agency ba or pundok sa mga tao nga under sa government, national government, isang ahensya ng pamalaan na itinatag noong panahon ng patas militar. Ilahang primary goal is magkalat ng impormasyon. Unsa man nga information? Ito ay hinggil or tungkol sa mga proyekto, pulisya at programa ng pamalaan. Kinsa may nakakita atong video ni Ahongbe nga nag-drill siya or sa tawag ato, nya nalaho siya. So asa man to gi-post, diba sa iyang page? So katong iyang page mao to ang iyang Ministry ng Kabatirang Pangmadla kay siya may mo spread or may inform sa mga tao nga
kuan kanang kaning ministro nga kabatirang pangmadlang murag mao mo spread sa information mapahibaw sa mga tao nga mao na ni ang mga projects, mga policies, mga programa or anything nga gipambuhat sa mayor nato or gipambuhat sa presidente. Sorry. Okay? Pangalawa, kinokontrol o monitor nila ang media at komunikasyon natin, lalo na ang mga balitang inilalabas sa radyo, telebisyon, dyaryo at iba pang anyo. Okay? Pangatlo naman ay pangalagaan ang imahe ng pamahalaan sa mga mata ng publiko gamit ang iba't ibang uri ng kampanya at propaganda mao na ilahang ginabuhat. At pang-apat, maglimita o supilin ang mga impormasyong maaaring magdulot ng kaguluhan o pagbagsak sa kredibilidad ng gobyerno. So anhin na nga time kana ilang gina-filter or ilang gina-stop ang kuan ang kuan ba ang distribution or pagkadaghan sa mga content ka bold. Kay again, they don't want to kuan ba mo na siya muhugaw, mutatsa sa image sa tuang presidente tungod ang mga bold nga content. So mo na ang role ni Ministry ng Kabatirang Pangmadla. So for question number 5, so this is multiple choice. Question number 5, ano ang pangunahing layunin ng mga slogan tulad ng ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan? Okay, you may pause. Okay, for question number 6, wala na ko nabutang aning question number 6, but ako lang i-dictate. Question number 6 is, kanang, ano ang tawag sa taunang pesta ng mga pelikula na na isinasagawa sa buwan ng Disyembre? Unsa may tawag ato? Ano ang tawag ng taunang pesta ng mga pelikula na isinasagawa sa buwan ng Disyembre? That's number 6. Number 7, ano ang tawag sa sining na ginagamit upang linlangin o pagtakpan ang katotohanan? So, unsa may tawag atong mga tactics or style na ginabuhat sa gobyerno para muilad sa mga tao? So, may tawag ato. Okay? Mao na yung ibutang anhi. Mao na inyo mao na inyong pagpilian. Just type the letter of correct answer. Next. So, we're done with panahon ng martial law or bagong lipunan. So, mo to. After pila ka years, mga 21 years ng martial law, naabot ta sa year 1986. Okay? 1986 na na. Ating pag-uusapan sa panahon ng bagong demokrasya kung paano nagbago ang Pilipinas mula sa panahon ng bagong lipunan papunta sa panahon ng bagong demokrasya. So ano nga ba ang mga nangyari dito? Bakit bumaba sa pwesto si Marcos? At anong epekto nito sa panitikan natin? Okay? Before tayo start, let's answer number 8. Ano ang ibig sabihin ng salitang demokrasya? Ano ang ibig sabihin ng salitang demokrasya? So, search na o i-type ang answer. Number 9. Kailan mo masasabing mayroong demokrasya? So, para nimo kung saan man ta makaingon nga naa tay democracy? What are your indicators? Okay, i-pause lang ang video if ever mo nagadali ko or i-kuan lang ba? I-kuan ang speed. Okay, so bakit tinatawag na panahon ng bagong demokrasya ito? Una, dahil nagbalik ang demokratikong pamahalaan matapos ang diktadorya. Pangalawa, nagkaroon ng People Power Revolution or EDSA 1 noong Pebrero ng 1986 na nagpatalsik kay Marcos at nagluklok kay Corazon Aquino bilang unang babaeng presidente ng Pilipinas. Nagsimulang muli ang malayang pamamahayag, pag-oorganisa ng likulusan at pagsasagawa ng mga eleksyon.
Sa panahon ito, sa panahon ng bagong demokrasya, um, 'di ba, before ta mo kuan ana, noong 1972 'di ba, i-declare niya ang martial law. Sinimulan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang New Society o Bagong Lipunan. Iyang goal ani is linisin o idisiplina ang mga tao mula sa katiwalian, kaguluhan at komunismo. Pero sa tinuod ana, it's about ang nahitabo is ihaynong giaresto ang mga tao, gihadlok o gipahilom. Which is mao reason nga nag-trigger sa mga tao to fight against the government pero hindi isang madugong laban. Okay? Nung sumapit ang 1980s or 1980, dumami na ang mga nagprotesta. Lalong nadagdagan ang galit ng mga tao nang patayin si Ninoy Aquino noong 1983. Isa siyang leader sa panahon na ito. Kung siya leader nga kwan ba, opposite sa iyaha, ni kontra ni sa iyaha si Ninoy Aquino ni Marcos Sr. nga kasagaran or kadaghanan sa mga tao kay nidapig jud sa iyaha. So he is a great threat jud ni Marcos ani nga time maotong unsa man ilang giingon iyang gipapatay as he landed on the airport, the national sa may ni iya ba nga pangalan and kuan sa iya accordingly. Okay? So, dahil dito nagsimulang magising ang damdamin ng taumbayan. Kaya naman noong 1986, 6 years later, ginanap ang snap election kung saan tumakbo si Corazon Aquino, ang asawa ni Ninoy, na siyang namatay noong 1983. At dahil dyan, marami ang naniniwalang nandaya si Marcos sa halalan dahil mo siyang nadaog yapon ani bisag ang mga tao is kang Corazon na nidapig. Dahil dyan, lumabas ang libu-libong Pilipino sa EDSA. Hindi sila armadong sundalo, sila ay ordinaryong mamamayan, pare, madre, guro, estudyante at iba pa. Okay? Muna ang nahitabo. Regarding sa EDSA 1, kuan man gud after ani daghang changes na hitabo. Pero ang pangutana before ta mo kuan proceed, bakit tumakas si Marcos? So, nganong giyahang gidawat na lang pud ba nga mo naog sa pwesto? So, di na if pag it's a people power mga tao nga o mo na ilang binuhatan sa panahon ng aktivismo. Diba? Kukuha mo sa idea. So, tumakas si Marcos noong February 25, 1986. That is the People Power 1 nga date. After ng 4 na araw, after siya gikuan. Ayun, pagkatapos ng 4 na araw ng mapayapang protesta ng taong bayan sa EDSA. So after 4 years, ni naog na jud siya. So nganong nitakas man siya? Kay first, lumalaki na ang bilang ng mga nagpo-protesta. Libo-libong tao ang nasa kalsada, araw at gabi, dala ang kanilang tapang at panalangin. Hindi sila umatras kahit may sundalo o tangke. Pangalawa, nawalan na siya ng suporta. So kahit ilang tao sa militar gaya ni na Juan Ponce Enrile at Fidel Ramos kay gitalikdan siya ani nilang duha. Kinsa din ni silang duha ma'am, mga dagko man sila og role sa tong military. Murag sila yung mga leaders ba. So if ang mga leaders mismo sa military forces ni undang or ni surrender ni kuan ba ni wala na ni support ni Marcos. So therefore wala na alay, wala na backup si Marcos kay mismo ang iyahang forces nga mga kuan soldiers ang militar kay ni talikod man sa iyaha. Pangatlo ay hindi na siya kinikilala bilang lehitimong pangulo. Nagkaroon ng kuan mag-consider siya as fraud president atong nga time after atong election kay mas ganahan man jud ang mga tao na si Cory Aquino ang madaog. Last is pinayuhan siya ng Amerika na lisanin ang Pilipinas. So ayaw ng US na humantong sa gulo kaya sinundo siya ng helicopter at dinala pa Hawaii kasama ang kanyang pamilya. Sure kayo no? Adto jud sa Amerika sa may Hawaii, giapas pa sa helicopter para lang makatakas siya. Ano siya ang nahitabo? So ano nga ba ang hudyat para gawin ang EDSA 1? Unsa ang napatrigger sa mga tao nga nahitabo to siya?
It is because of, aside sa mga pambuhat ni Marcos, it is when ang mga high-rank officials sa military kay nag-declare na sila nga dili sila ganahan na mosuporta ni Marcos. Hindi sila ganahan ma-appeal sila o kamatay o maamong sila. Kaya naman ang mga tao ay nakakita ng oportunidad or hope ba nga mo rally, peaceful rally sa kuan EDSA para panaugon si Marcos. Kay they know nga dili naman mo kuan ang military. Okay? Next. Atin naman pag-usapan ang mga mahahalagang pangyayari sa panahon ng bagong demokrasya. Una, pagbabalik ng saligang batas ng 1987. Sumuna ni siya ang 1987 Constitution at ang gina-follow karon na usab na atong pamalakad sa gobyerno. That's why we have now 6 years na term sa gobyerno sa presidente. And then only once na jud di siya pwede mo balik. Pangalawa, pagpapalaya sa mga bilanggong politikal. So, tanang mga piniriso, I'm not sure if sakto ko, no? Kanang si Trillanes is one of the senators nga napriso because of treason, and yet nakagawa siya during sa time ni Cory Aquino. Ikatulo, pagbubukas or pangatlo, pagbubukas muli ng mga publikasyon at media na isinara noong batas militar. Pang-apat, pag-usbong ng mga kilusang makabayan, kulturang alternatibo at mga NGO or not government offices. And mga kudeta laban sa administrasyong Aquino. Unsa man ang kudeta? Is that something familiar sa inyo ha, ang kudeta? Okay, this is actually a French phrase, no, which means blow of state. It means daw a sudden overthrow of a government nga carry out sa mga tao. Katungkuan, coup d'etat. Coup d'etat ang spelling. I'm not sure if sakto pagbasa, but ang spelling sa Tagalog is nga na. Mga coup d'etat laban sa administrasyong Aquino. So it's like a mga kuan ba, mga gagmay-gagmay nga rally, gagmay-gagmay nga mga protesta para i-take down ang government. Ana, ang gawas. Napud di sa time ani nanggawas ang katong mga mura siya hook, but dili siya ingong hook jud. But dili siya ingong related sa tong politika no, but it's something about our kuan ato ang national defense. Like naay certain panghitabo ato nga kanang hindi ko sure, just correct me if I'm wrong. This is just based ako ang hinumduman nga na ato'y mga tao, mga normal nga mga tao, mga civilian ba, nga ni-volunteer as mga military forces or mga backup during the time ni Marcos para mo-assist during aning sa World War, not war, sorry, during sa EDSA 1. Sila ay mga ordinary mamamayan nga mo fight against the kuan sa kanang mga tao nga mga abusar sa mga tao pod na mga inosente nga na. Pero ang nahitabo na something like kanang more sa gitraidor ni Aquino mao to'y hinungdan niya nahimo na hinuon sila rebelde. So kana sila is one good example of koptita or kodeta. I forgot their name of the group but mura sila og uhok ba nga eventually nahimo silang kontra sa gobyerno. Bisag in the first place they were our heroes. Yeah, pag in the long run is nausab nahimong kontra. So, next slide, ating pag-usapan ang kalagayan ng politikan sa panahong ito. Una, naging malaya na muling makapagsulat ang mga manunulat because this is already democratic. Pangalawa, naging aktibo ang publikasyon ng mga nobela, tula, dula, saysay at maikling kwento. Pangatlo, nagkaroon ng maraming independent publications at mga organisasyong pampanitikan kung saan umunlad ang panitikang Pilipino dahil sa kalayaang lumikha at magpahayag ng saloobin. So we are free na ani nga time sa panahon ng demokrasya. We are still in the democratic country o kuan pa man karon state. But if you could observe no, ang mga tao is still kuan ba na ilang gi-over-exercise ang ilahang
kuan freedom or lang kalayaan to express themselves, which is something nga alarming kay mabito na natin mga issue karon sa kanang fake news kay sobraan ta og kuan sa tuang freedom of speech. So bisag dili tinuod kay ato na i-speak out ato yung gina spread nga na so on and so forth. Okay? Sorry. And with this one as well, in terms of our writers, ating alamin ang kanilang kalagayan. So sila ay naging malaya ng nagsusulat at hindi natakot sa sensora o pagdakip. Kaya nibalik naman to ang mga kuan ba, ang mga companies, mga magazines, newspapers, mga broadcasting media para mo air na pod o mo publish kay democratic naman ta. Katulo, naging mas mapanuri, mas politikal at mas radikal ang mga akda. Sunod naman ay maraming manunulat ang naging aktibo sa pagtuturo, publikasyon at pakikibaka sa lipunan. So daghan jud kayo og nausab ani nga time sa panahon ng bagong demokrasya. Ang EDSA People Power Revolution 1 nahitabo katong pag February 22 to 25, 1986. It's like a blessing. It's like something that freed us. Matagpuan ba ka ng langgam nga nakagawa sa atong hawla because of that certain event. So, nagsimula muli tayong um, maranasan. Simula, ito ang simula natin. Sorry, na-distract ko. Taba kayo. Ito ang simula ng ating bagong kinabukasan sapagkat mayroon na tayong kalayaan na ipahayag ang ating damdamin, ating mga saloobin, ating pagkritiko, ating mga ideya, kahit pa tungkol ito sa gobyerno. Okay? So pagkatapos ng EDSA, nagsimulang muli ang demokrasya, pinalaya ang mga bilang vertikal, mao tong division niya, bumalik ang mga kalayaan sa media at panitikan, pinayagan ulit sila mag-rally or magpahayag at magsulat ng kung ano man ang gusto nila. Is kumingon tag kung ano, kumingon tag kuan. Kung pwede na sila magkuan, magsulat ng kung ano, um, bahin sa mga content nga bold or mga comics nga malalaswa, it is still present. Although, nung panahon ng martial law, although they try to control the pelikula and media, marami pa ring mga bomba films ang panayagan para ilayo ang atensyon ng tao sa problema ng bayan. Pero, sa time sa EDSA, unti-unti silang bumalik. Unti-unti siyang bumalik, pero nibalik na po siya kadamog ni taas, ni daghan, yan, ni kahit na po siya kawagtang, yan na ba? Kay, again, that is because of kanang mga kalidad, mga quality cinemas o mga pelikula na gina-promote or gina-awardan during the MMFF. Yan na, mo siya nagpa-motivate sa mga tao to do better sa lang ginabuhat. Lumami ang mga pelikulang may saysay at kwentong totoo sa buhay dahil sa mga parangal na ito ng Metro Manila Film Festival. So ano nga ba ang gawain ng mga crony newspapers? So although we already have our freedom and nga time, I just want to make things clear na it doesn't mean wala na nahibilin nga mga kampon ni Marcos Sr. So naagya po na siya mga nabilin nga mga alipores. So mao ni ang gitawag nga crony newspapers. Kung ingon tag crony newspapers, crony means unsa man sa meaning ng crony. So, pwede nyo i-search. But again, crony newspapers, mo ni ang mga newspaper lines or mga companies nga ang tag-iya is friend or kaalyado ni Marcos, iyang mga kamba, iyang mga alipores, iyang mga kampon. Okay? So, kani sila mga newspapers nga mga bias kayo. Alang content is ipailaganap ang propaganda ng pamalaan, specifically ni Marcos sa ihang time. Pangalawa, pagtakpan o pagtakip sa mga katiwalian, pang-aabuso at krimen ng gobyerno sa time ni Marcos niha nga mukuan siya. It's something like they mga forms mo na sila mga
not brands, mga company sa newspaper nga bisag democratic na tani nga time, ilang content gyapon ba is bahin gyapon ni Marcos to make sure lang nga ang image ni Marcos is dili mahugawan or kanang ilang ginatry og mend ba ang sugat or ang samad by making things kanang look beautiful by spreading false information sa ilang mga newspapers. And pangatlo, pigilan ang oposisyon o kritisismo sa administrasyon. Pang-apat ay palitawin sa publiko na maayos, mapayapa at matagumpay ang pamumuno ni Marcos. Sumo ni ilahang mga goals ato nga time during sa kuan kanang termino ni Marcos. Okay? And napadayon siya hantod sa panahon ng demokrasya. Walay gibuhat ang ato ang government ani sa panahon ng demokrasya kay again this is the period that we can fully exercise this is the period nga maka-exercise sa ato ang karapatan o mga kuan nato ang kalayaan natin ipahayag ang ating sarili, so that's why they are still present. So unsa man ni sila nga mga newspaper lines, we have Bulletin Today, People's Journal, and People's Tonight. Kani si Manila Times o si Daily Inquirer, mga cronies ni sila sa una, but eventually na usab. Masang nag-change of heart. Kaya wala naman joy chance nga mabalik si Marcos. So that is why they change eventually to non-crony na. Okay, nidapik na sila balik sa ato ang gobyerno. O kung sa ka na maayo, o sa sakto, mao na ilang gina-publish. Okay? So, we have the mga newspaper lines o mga pahayagan na hindi cronies. We have Forum, Malaya, Daily Inquirer, and Manila Times. Okay, so anong ilahabuhat man nila kaning mga cronies para mapanatili ang kapangyarihan ni Marcos, para yumaman at mapanatili ang negosyo nila, para kontrolin ang isipan ng mga tao, at para patahimikin ang mga kritiko. That way, ma-maintain ba ilang power? Ang goal na nila is ma-maintain ilang power nga way daghang langas. Okay? So, kaning si Bulletin Today, this is controlled by kaalyado na ni Marcos na si Menzi, if familiar mo sa apelido. People's Journal kay ang tagiyaan ni kay pabor ni Marcos nga naging kuan government aligned niya or kanang nasa gobyerno pod ba tag-iya ni People's Journal. While People's Tonight kay sister publication ni sa People's Journal. Parehara na sila. While kaning Forum, Malaya, Daily Inquirer, Manila Times, mo na sila ang uban sa mga newspapers nga mga underground or independent press. Forum, di ni siya kuan jud firm po na sa salahang stand as kuan kanang mga alternative press. Yes, this is what they call mga alternative press. Mga publikasyong naging bahagi ng alternative press o malayang media na lumaban sa censorship at naglantad ng katiwalian. Like Forum, it is an underground or independent press, while Malaya, ito ay isa sa mga pahayagan nga pinakatanyag na lumaban kay Marcos. And kaning Daily Inquirer, this is now Philippine Daily Inquirer. Cronies is sa una, but karon dili na sa time sa EDSA People Power. Naging pro-people siya og independent. While Manila Times, crony po niya sa una, but karon pag-abot sa bagong demokrasya na usab. Isa siya sa pinakamatandang pahayagan na isinara noong martial law pero bumalik pagkatapos ng EDSA. So although kanang crony siya, napasirado gyapon siya kay murag ang iya is wala pa siya ni kuan ba ni adjust or ni uyon sa gustong mahitabo sa pamalaang Marcos. So that is why pagkabalik niya open ni kuan na ni follow na siya sa unsay naka-open na siya balik after na sa EDSA. Okay, so that's it. This time, let's answer question number 10. Ano ang ibig sabihin ng crony? Sorry. So, ano nga bang ibig sabihin ng crony? Kasi gitagisgot ana. Number 11. Ano ang naging ambag ng MMFF sa kalidad ng ating pelikula? Ano sa man iyahang contribution sa ato ang cinema? Metro Manila Film Festival.
Number 12, saang bansa si Marcos Sr. tumakas? So based upon dimension, asa nga country man sa ni-transfer or nitakas after after sa kanma sa EDSA People Power 1. Number 13 to 15, magbigay ng tatlong salita na maaaring ilarawan sa panitikan sa panahon ng bagong demokrasya. So based sa inyong nasabtan, just give me at least one word. 3 words di ay in all for each item. One word for each item regarding sa status or kanang kalagayan ng ating politikan sa panahong ito. Let me give you an example. We have Malaya. So, pwede na Malayo ang ibutang. Okay? Naklaro? So, that ends our topic for today. I hope you've learned something. You can pause or you can ipahinay or ipapaspas mo ng speed accordingly. Depende sa inyong ganahan para makagets mo sa concept. You can also read the notes that I posted on the Google Classroom. Although more naman to itong coverage, it's just very, very short. I think para na ako kay usa or duha ra sa ka-module nga gi-merge. Then maura. Mabasaha lang to and hopefully maka-answer mo saktong tubag during the semifinals on next week. Okay, so that's it and goodbye.